nakakatulong sa atin pareho, hindi para magmayabang, hindi para may gift of prophecy ako, may gift of healing ako. So, hindi para sa sarili mo, kundi para makapaglingkod ka sa kapwa mo at sa buong simbahan. So, yun yung gift, no, ng Espiritu Santo. Now, so isang topic is how to be spiritually prepared for the praying over session. Paano nga ba tayo maging prepared? So, syempre dito, magpe-pray over kayo, tatanungin nyo yung participant. Nagkaroon na ba kayo ng ng how to pray over? Wala pa po. Next week pa yun? So doon, pag-usapan yung how to pray over, magkakaroon tayo ng back pray over, ng sample. Ngayon is, paano, I think i-discuss naman doon yun kung paano yung sequence ng pag-pray over. Ang pag-uusapan naman natin dito ngayon is, paano ihanda yung sarili sa pag-pray over. Usually, ang ginagawa natin is, tawag dito, parang we just take it easy, no? Tawag dito, parang ordinaryong araw lang. Pero actually, no, to be more effective in our pray over, kailangan po, naghahanda din tayo na DGLs. At hindi lang DGLs, kundi yung nagsusupport, no, prayer partners, no, naghahanda. At lahat ng service team, no, na nagsiserve sa CLP, naghahanda din tayo. Hinahanda din natin ang ating mga sarili. So una, paano nga ba? No? So, lahat naman tayo dito dumaan sa Christian Life Program. Tama ba? Yes. Sino naging SFC na hindi nag-CLP? Pakitaas ng kamay. Siyempre, di ba ba ako rin? Kasi dumaan din ako sa CLP. So lahat tayo naka-encounter ng CLP. Sino dito ang hindi niya first time nag-serve sa CLP? Pakitaas ng kamay. Naka-serve na more than once. Sino dito yung first time mag-serve ng CLP? First time. So, ikaw, sis. So, first time. So, isipin mo, lahat hindi na first time. Pero kahit hindi na tayo first time na magsiserve sa CLP, bawat CLP may kakaibang karanasan. May iba't ibang encounter with the Lord. Tama ba? Yes. May ibang experience, may hindi pare-pareho. No? There is always one unique experience, no, from the previous. So, yan yung unang kailangan nating i-acknowledge na reality that every CLP is a unique experience. A unique encounter with the Lord, a unique way, no, to experience the grace of God, a unique feeling, no, because you are dealing with different service team. Dati yung isa, hindi pa siya DGL, this time, DGL na siya. Nung last time, nasa music band ka lang, di ba? Ngayon, nasa intercessory ka na, di ba? Dati, taga-bitbit ka lang ng pagkain, ngayon, ikaw na yung kumakain. So, may ganon, no? May ganong encounter. No? So, that is why, dahil sa bawat service natin, paiba-iba ng experience na nakikita natin. At siguro nga, dati yung pagkakakilala mo kay Lord, yung experience mo kay Lord, ganito, and then later on, sa next CLP mo na naman, the Lord has revealed a different kind of experience to you. No, mas lalong lumalalim yung pagmamahal mo sa Kanya. Mas lalong lumalalim ang pagkakakilala mo sa Kanya. Kaya, dapat lang na sa bawat CLP na pupuntahan natin, sa bawat CLP na magsiserve ka, you always prepare yourself. Huwag kang
maging complacent na, sanay na ako dyan, nagbigay na ako dyan, nakaserve na ako dyan dati. Isipin niyo po, iba-ibang CLP, iba-ibang situation. Dati dito kayo ng CLP sa RR7, ngayon doon kayo sa simbahan, no, ng venue, or doon sa bahay kayo. Tapos iba-iba yung participants dito. So talagang kakaiba. Dati may participants kayo, masyadong matalino, no? Ngayon, mas matalino, mas magaling. No? Diba? Dati ang tinatanong lang sa inyo yung, diba, anong oras po matapos? Ganun na yung tinatanong, diba? Ganun, pero ngayon ang tinatanong na sa inyo, saan po makikita yung 3 of 5? Pangalawa, every CLP is also spiritual warfare. Bakit tayo naghahanda? Una, kasi bawat CLP may unique experience, iba from the previous. At pangalawa, the CLP is always a spiritual battle. Bakit? Kasi sa bawat kaluluwa na dinadala nyo sa Panginoon, may isang kaluluwa din na nawawala doon sa saan? Sa kalaban. Kung may natutuwa na may dinadala kayo sa papalapit sa Diyos, meron lang hindi natutuwa dahil inaalisan nyo siya ng believers. That is Satan. That is why you have to be spiritually prepared all the time. So, remember that this is a battle. Malamang dahil spiritual warfare ito, gera ito between good and evil. May mga times na kayo mismo nag-aaway-away, no? Sabi nga ni Kuya, away ito ng good and evil eh. Basta ako nasagot ako. So, minsan ang iniisip ninyo, tawag dito, ang iniisip ninyo, wala, ano lang ito, parang problemang internal lang ito, pero you don't realize that sometimes Satan's attack is already present. And expect talaga na Satan will oppress you, will distract you, will disturb you. Expect that always, whenever we do something for the Lord. Kasi hindi siya natutuwa. Kaya, may mga instances wherein nagkakasakit kayo, nagkakaproblema, nagkakaaway-away. Kung kailan ka magsiserve, saka naman may nangyayaring hindi maganda, which gives you a reason na minsan huwag ka na lang pupunta. O minsan na-discourage ka na lang. Minsan hindi mo alam bakit hindi kayo nagkakaintindihan. Minsan mainitin ang ulo. Diba? Hindi, gutom lang yan, kaya siguro mainitin ang ulo. Pero hindi eh. Diba? Kakakain mo lang. Ang pinag-awayan nyo talaga yung disturb. Hindi ka hinasihan. Sometimes, diba notice mo, ang liliit na bagay, no? Pinag-aawayan. This is why it's very important na yung spiritual preparation din natin. Mamaya, pag-usapan natin ano yun. And then, every training or formation is completely new experience regardless of how many times you have attended. Like katulad dito, di ba? Kahit ilang beses nyo na na-attenan ito, di ba? Nag-iisa lang ito. Nakatin ba kayo dito last time na ako din nandito? Di ba hindi ba? Ngayon pa lang ito. So, iba-iba po yung speaker. Yun yung point ko. Iba-iba din yung nagtuturo. So, you will learn differently from different speakers. No? And it gains your wisdom. Like ako, I joined Youth for Christ in 1994. Di ba? 31 years na. Di ba? 1994, 2004, 2014, 2024. Nag-31st anniversary na ako noong April 2021. Yun yung youth camp namin sa Davao. So, di ba, 31 years na ako
na naging part ng community. Kasi iba-ibang teaching, iba-ibang speaker, na napakinggan mo. And as you go along, di ba, marami kang natututunan. So do not miss opportunity kahit yung pinapakinggan mo pinaka-boring na speaker sa buong mundo. As in, yung tumayo pala siya sa harapan, munaan ko ka na. Ganon, na ganon talaga yung verse niya. Parang gusto mo nga na siya iuwi sa bahay para pakontra sa isong yun. Hindi mo lang magawa-gawa. Pero dahil ito yung i-challenge nyo lagi sa sarili niyo. Pag dumating kayo sa point na kahit boring yung speaker, dinig na nagdinig nyo pa rin yung mensahe ng Panginoon. No? That means to say, yung tenga nyo, at yung puso nyo, at yung mata nyo, gano'n na siya talaga kabukas sa linig ng Espiritu Santo. Diba? Yung ba, hindi pa nagsasalita ng speaker, nadinig nyo na si Lord. Kaya sabi, pero wag nyo naman sabihin sa speaker na, Kuya, alis na ako ha. Okay na ako doon. Huwag naman gano'n. Ibig kong sabihin na, alam mo minsan kahit na ang hirap na intindihin, physically, ang daming distraction sa paligid. And yet, you can see, you can hear the Lord speaking to you. So, humility is the key. So, humility is the beginning of what? Wisdom. Tama ba? Openness. No? Because through humility, the Lord will fill us. Katulad ng example lang yan ng isang palay. Nakita, sino nakakita na ng palay? Diba? Lahat naman kayo nakakita na ng palay. Diba? Ano yung palay? Yung palay, diba? Diba pag wala pa siyang, pag yung baby pa lang siya, yung hindi pa siya namumunga, diba straight na straight siyang gano'n? Pero pag may mga butil na siya, may bunga na siya, ano, di ba nagbe-bend na siya gano'n? So, ibig sabihin, pag ikaw, humble na tao, marunong kang yung upo, ibig sabihin, may bunga. May bunga na sa iyo. Oh. Pero yung mga masyadong mahahangin, gano'n. Ibig sabihin, wala pang laman yun, kasi hindi pa siya nakakakit. May butil siya, pero walang laman. Alam mo yung kuyapis, sa Bisaya, yung kamatsili na walang laman. Kamatsili. Kuyapis. Yung walang substance. So, yun po. So, ito yung kailangan nating matandaan why we need to prepare spiritually in the CLB. So, how do we prepare? Number one is we prepare spiritually, no? We cleanse ourselves from sinfulness and negativities by going to confession. So, kapag kasama sa ating pag-prepare is yung pagpunta, no? Pag-receive ng sacrament of confession. Yan po yung nasasabi sa pero alam mo mga kapatid, sa tagal ko na po sa community, I just realized na hindi napakagandang posture yung ay magko-confess ako kasi may baptism kami. Magko-confess ako kasi may talk ako bukas, kailangan nakakonfess ako. Magko-confess ako kasi magdi-DGL ako. Dati ganun yung mindset ko, pero I just realized it should not be that way. Or magko-confess ako kasi magpi-pray over ako ng participants. Confession is reparation of the damaged relationship with God. Nagko-confess ka hindi dahil magtutok ka bukas. Magko-confess ka hindi dahil magpe-pray over ka kasi may PFO ka. Hindi dahil magsiserve ka, kaya magko-confess ka. Magko-confess ka, panigurado, magko-confess ako kasi uoperahan ako, magbiyahe ako, malay mo, mabagsak yung plano. Hindi na lang din sigurado tayo. Like, yung confession, parang ginawa nating maliligo tayo para maalis yung guilt feeling. Para pagdating natin doon, wow, I'm holy,
Hindi ako Holy word. So I can pray over you, I'm a holy person now. Wala akong kasalanan kasi kaka-confess ko lang. I don't think that's how we should look at the sacrament of confession. With or without CLP, with or without the talk, with or without the pray-over session, we seek confession because we love the Lord and because we want to extend, we want the damaged relationship to be repaired. Malinaw ba yun? Yes. Sana ganun yung ating mindset at dapat talaga ganun yung ating mindset. Siguro I would like to rephrase this. Wow, ako siya talaga. Feeling pa rin. Gusto kong ano nito na the first preparation spiritually is to check our sacramental life. Our sacramental life. Not only confession, but the attendance to the Holy Eucharist. Lagi ba tayo nagsisimba? Lagi ba tayo tumatanggap ng komunyon? Nabinyagan ba tayo? Nakumpil? Kung ikay may asawa, kasal. Pero, siyempre, singles pa naman kayo. Hindi naman araw-araw nagpapakasal kayo. No? Sana all. Sacramental life. The sacrament of reconciliation or confession and the sacrament of the Holy Eucharist. Kahit ito yung, kasi this is frequently received. How is our sacramental life? How is our prayer life? Ito yung dapat nating tingnan. O ba, pag ikay nagsisimba, ginagawa mo bang excuse na hindi ako maka-attend ng household kasi nagsisimba ako? Uma-attend ka ba ng household mo lagi? Sacramental life. Kasi baka mamaya, nag-confess ka, pero iba yung motivation mo for confession. Again, linawin ko po, ang confession is to repair the damaged life. Remember talk 3? Repentance and faith. Sa CLP, ano yung ano doon? Ano yung keyword doon sa repentance? Yung Greek word na? Metanoia. Ano ibig sabihin ng metanoia? Change of direction. Change of heart. At yung change of heart o change of direction is not just repentance. Because the word repentance is, yes, there is a change, but the change is going back to God. So nag-change ka ng mind, pero hindi naman papunta sa Panginoon yung change mo na yun. Hindi yun repentance. Because the true repentance is, there is a change, metanoia, pero change towards or going to the direction, a direction going to God. So, kung hindi man kayo nakapag-umpisal, bukas na yung talk, okay lang. But remember that your disposition in life is you seek confession to repair the relationship. Hindi to pang-alis ng guilt feeling para feeling holy kapag nagsalita ka sa harapan. It's not like that. Because confession is not designed to be that way. Because confession is designed to fix your damaged relationship with the Lord. And it has to have a change of mind. Halimbawa, diba? Lagi ka nagko-confess. Forgive me, Lord, for my favorite sin. Lalo na pag ako lang mag-isa, Lord. Ang dami kong nakikita. I enjoy the business and pleasure. Nag-confess ka. Tapos pag next week, nag-confess ka ulit. Lord, sorry for my favorite sin. Father, bless me. Kasi ako lang mag-isa sa bahay. Kung ano-ano pumapasok sa akin na so sorry. Pero wala ka namang desire to change it, to stop it, to renounce. That is not confession. Naligo ka lang talaga to wash away your sins. That is why the precepts of the church is simbahan at least once a year ng confession. Because there is always that desire to renounce evil. Do you renounce Satan? I do. And all its empty promises.
I do. In all its wrongdoings, I do. Yan yung renunciation of sin. Change of heart. Going back to the Lord. This is what confession is all about. So, kung namumpisan ka, pero ang dating mo doon, meron kang justification, saying na, Father, just before I was in, kasi ganito, Father, kasi anti-social man ako, parang ganun. Kasi hindi ko naman sila, siya kasi yung naguna, gumanti lang ako. Yung ang dami mong justification. Walang confession. Tsaka pag nag-confess tayo, tell your sins directly to the priest. And ang confession na sinasabi is that you repair. No? Kaya nga may examination of conscience ka bago ka pupunta doon. Hindi yung basta ka na lang sasabak doon. You have to check, Lord, what I have done. Ano ba yung hindi ko pa nabago sa isip ko? Diba? Marami tayong mga kasalanan sa buhay na ginagawa na gina-justify natin na okay lang yun. Kasi tao lang ako. Pero pag nagkukumpisal na tayo, pinag-iisipan ba natin kung paano siya natin maiwasan ulit? Kung paano natin siya ma-win over ulit, mapaglabanan ulit? Kasi kung walang effort na gano'n, hindi siya confession. Naligo lang tayo. Para lang tayo nadumihan, naligo, nagsabon, okay na. Feeling malinis ka na. Feeling holy ka na. Because that's what you thought confession is all about. Confession, malinaw ba? Yes. Confession is always a decision to go back to the Lord. Confession is always a decision to go back to the Lord. To repair. Gets? Next is prayer and fasting. So prayer, the prayer is like, dati may prayer time tayo. Sino dito yung 5 years na sa community? Pakitaas ng kamay. 5 years na sa community. So ngayon, is it still a prayer time? Or it's still already a prayer life to us? Do we continuously pray? Is prayer a part of our life or just a part of our time? So we continuously pray. Prayer and fasting. These are two powerful weapons. No? Fasting is strengthening and empowering us. Why? Because through fasting, we develop that sense of discipline. Yung fasting. Fasting, itong fasting and prayer are pillars of our, the pillars of Lent na ginagawa natin. So, by sakripisyo tayo ginagawa. So, pag nagpa-fasting ka, dapat hindi lang yung nagsiskip ka ng meal. Fasting kasi ako, so hindi ako kakain. Pero, panay naman ang chismis mo. Nagpaparitis ka naman. So, wala din. Hindi fasting yun. Fasting means, instead of eating, you are praying. So, ibig sabihin, halimbawa, lunchtime, ang fasting yung hindi ka kakain, di ba? Fasting yun. So, sabi mo, okay, magpa-fasting ako ngayong araw, hindi ako magkakain ng breakfast. Dapat, yung time na magbe-breakfast ka, dapat magpe-pray ka nun. So, yun yung pang, pang-replace mo doon sa meal time. So, meal time o prayer time. Kasi sabi nga ni Lord, man does not live by bread alone. They also need cheese whiz. So, ibig sabihin, kailangan natin ng dasal instead ng pagkain. Secondly,
may na-save ka ngayon, di ba? Kasi hindi ka kumain eh. So hindi ka gumastos. Tama, di ba? So nakatipid ka. Yun ang ibibigay mo ngayon sa nangangailangan, alms giving. Kaya tatlo yung pillars of that prayer: fasting and alms giving. Kasi yung na-save mo doon na dapat ginastos mo sa pagkain, ginamit mo sa dasal yung time, yung pera na dapat pagkain mo, ibigay mo ngayon sa kapwa mo ng nangangailangan. So, there is alms giving. O hindi naman kailangan ka agad-agad, ibigay mo na. Pwede mong ipunin yun pag nakaipon ka na. Di ba? Pag nakaipon ka na, tawag ito, ibigay mo sa akin. May naalala ako na yung mag-asawa na, mag-asawa, di ba? Sabi niya, nung binuksan niya yung drawer ng cabinet ng kwarto nila, may secret drawer kasi doon. Nung binuksan ng wife yung secret drawer, nakita niya doon may 3,000 at saka may 3 butil ng bigas. Nagulat siya, sabi niya sa husband niya, "Daddy, ano itong nakita ko? Bakit may 3 butil ng bigas?" Sabi niya, "Mami, pasensya ka na. Tuwing nagtataksin kasi ako sa iyo, naglalagay ako ng 1 butil ng bigas." Nakita niya 3 beses. Ano itong 3,000? Kasi pag naka-1 kilo ako, binibenta ko na siya. 1 kilo na siya. Binibenta niya ng tao. Hindi na 3,000 na siya. Isang sako ng Kasi mga matalino na sa mathematics yung nakakaroon. So, di ba? Fasting, Lord, kada magbibigay ako sa iyo, gano'n. So pag nakabigay ka na ng 1,000 sa tithes mo, ibig sabihin ang dami mo nang na-fasting. Nakailang CLP na. So prayer and fasting are 2 powerful weapons. Kapag nadidisiplina mo yun, siyempre kung bawal ka mag-fasting, wag naman. Pero if you are a normal, normally and healthy person ka, in a normal health, allowed ka mag-fasting, okay lang yun. So magpa-fasting ka in order na nadidisiplina mo yung sarili mo. Kasi marami ang mga hindi nadidisiplina yung sarili, di ba? Kakakain lang, magyayaya, kakape ulit. Kape tayo. Jenny. Ang natapos ko magkape, naku, nag-dessert, nag-cake pa. Jenny po yun, Jenny. Meatballs pa. Pagkatapos nun, uwian na. Pag uwian na, nagyaya pa, magtintay ka, kakarag. Si Una po yun, si Una. So, fasting. So, ang lakas, di ba? Kakain lang sa bahay, tapos nung nagkita-kita, kape, gano'n. Si Mets yun, si Mets. Oo, nasa kain na, isa na. Diba? Nung natapos sa kape, pinaalis na ng tintay, lumipat sa Papa John's, tapos sa yung gluttony naman kasi yung pag kumain ka, isusuka mo, kakain ka naman ulit. Hindi niya naman sinusuka dito lang. So, but when we do fasting, you discipline yourself. Yung nakokontrol mo yung sarili mo. So kapag expert ka na sa fasting, nadidisiplina mo na rin ang sarili mo. Huwag mo chismis, huwag mo marites, di ba? Nadidisiplina mo na rin yung sarili mo. So, that's part. Then,
no? Ito ha, natin na lang ito, wag na lang sa ano. Ito, chismis na ito ha. Kasi kilala ko niyan. Diba? So, masasabi mo kaagad, get behind me, sit down. Parang ganun na lang. Kasi, na-develop mo na yung self-discipline. Next is, focus on the Lord. So, marami tayong we are preoccupied with so many things. But, one of the things that we have to prepare in this pray over session is to focus on the Lord. Okay? We think na, kasi minsan ang iba dito parang natutukso tayo minsan na, alam mo yung pamida, diba? Tayo yung highlight, it's our time to shine, it's time to shine, very perfectionist in everything. Minsan nakakalimutan na natin na si Lord, this is the work of the Lord. And we are just an instrument. Hello? Hi. Na-gets niyo yung ibig ko sabihin. Nakuha niyo. Naisipan niyo ba? Minsan, ang dami natin iniisip, ang dami natin mga preparation. Ako, nung nasa SFC pa ako, video ko, di ba? Ito. Buwag. Sa pray over, may tissue, may tubig, may mga kandila kung saan. Yung participants na lalapit para mag-pray over, sabi, ano gagawin dito sa akin? Dito sa ilalim, may tissue, may tubig. Siguro naman kasi pag upo ng participant ng pray over, pag iiyak, dampot lang sa ilalim. Ang dami mga ritual. Sana let's stop doing that. Sabi ko, alisin mo yung tissue na tubig. Ilagay mo lang doon sa ano, sa malayo. Ano? So, parang ikaw, minsan, occupied ka namin, memorize yung flow na pray over, nagpapali ka na, di ba? Tapos yung anong susuotin ko, gano'n, di ba? Sino ang pupuntakin ko, gano'n. Sometimes we forgot that we are just servants of the Lord. Singles of the Lord. Singles of the Lord. We are just servants of the Lord. Tayo'y kasangkapan lang ng Panginoon. It is the Lord that we are serving. Amen? Amen. Next is, pray for your participants. DGLs. May DGLs ba dito? Pakitas na kamay mga DGLs. DGLs, pray for your participants. Offer a fasting to them. Offer a fasting to them. Pero wag naman yung pagkatapos ng CLB sabihin mo, ikaw, grabe, nakasma talaga ako sa iyo. Minuto mo talaga ako. Kaya mag-active ka. Wala naman ganyan. After CLP, After CLB, diba? Pray for your participants. Hingiin nyo sa Panginoon. Diba? Hingiin nyo sa Panginoon. Hindi nyo pala, at ialay nyo sila sa Panginoon. Lord, hindi ko na po sila. Hindi ko na po sila kaya, Lord. But I will pray, offer them to the Lord. Offer them to the Lord. Ibigay niyo sila sa Panginoon at hayaan niyo ang Panginoon ang gagalaw sa buhay niyo. At hayaan niyo gamitin kayo ng Diyos para gumalaw ang Espiritu Santo sa buhay niyo. I think sometimes pakiramdam natin parang walang nangyayari sa mga buhay ng participants natin, ng mga DGL natin. Kasi iba yung ini-expect natin. Diba? Parang sabi lang naman ni Lord, just accompany them, just journey with them. Pero iniisip mo, make them cry, make them cry. Pero hindi sila umiyak, parang disappointed, parang hindi yan kasi. Parang grabe yung yung kasama ko DGL, grabe umiyak talaga yung participant ka sa akin. Parang wala.
Tumatawa-tawa lang sila, parang gano'n. Tama yan, joke. So, depressed ka, parang you feel like you are not an effective DGL kasi walang nangyari sa members mo. Diba? Pero, don't be, brothers and sisters. Because it is the Lord always that is working silently. Pinagdasal niyo ba sila? Yes. Okay na yun. In-offer niyo ba sila kay Lord? Yes. Then okay na yun. Pinag-fasting niyo ba sila? Yes. Okay na yun. Transformation, conversion does not happen in 3 months' time. Alam mo ba yung participants kami ng youth camp? Ang sakit ng ulo ng aming ng aming coordinator. Kasi kami yung mga pasaway doon na participants, di ba? Umiyak yung mga speaker na taga Manila. Galit na galit sa amin kasi akala nila parang masyado kami ng talino. Tapos masyado kami, alam mo yun, mga pasaway sa youth camp. Youth camp kasi ang tawag ang CLP ng Metro. So, ganun. And they are really, parang pag nagtutok, parang nadidis. Kasi kami, dati kami mga altar server, dati kami mga Catholic Youth Charismatic, mga katikista kami sa parokya namin. Tapos yung aming speaker sa youth camp, alam mo yung dinampot lang dun sa may bangketa at pinagsalita ng God's love. So kami parang, mali yan, God's love, you know, the divine revelation. Pero ini-intimidate namin. So siyempre naiyak sila, gano'n din namin naman. Minsan naka-encounter kayo ng mga participants nila. Eh parang nai-intimidate kayo kasi para bang mas magaling sila. Katikista yung aming participant, nag-aaral ng theology, di ba? Ex-seminarista pala yun, tapos ikaw, di ba? Ikaw, sila, ex-seminarista, tapos ikaw, ex-artista. Diba? Parang ang hirap, di ba? So anong panama mo pagdating sa katikisa mo ng Catholic Church? Nung tinanong ka na, Kuya, saan mo makikita sa katikisa mo ng Catholic Church yung ganito? Nagpanik ka na kagad. Hindi na alam anong gagawin mo. Sige. Binabahan ka na. Panik ka na, di ba? Tapos hindi mo masagot-sagot. Pray for your participants. Lord, sana wag akong talungin ng mga dogmatic faith, Lord. Lord, yung pag tinanong ako ano po yung church magisterium, sana hindi ko po nila kasi hindi ko po alam. Ano nga ba yung church magisterium? Di ba? Yung mga ganon? It's Makian. Mali mo kayo nakapag. So always pray for your participants. Sometimes conversion starts with loving than catechizing. Or loving, building relationship is the start of conversion before the conversation. So let's start with building relationship. You know, DGLs, here, ito lang napaka-importante. When we pray our participants, it is because we love our participants. So just love them. Ngunong nga naalala ko ng isa na, nung nag-full time. Sabi niya, mag-serve ka, mag-full time ka. Sabi niya isa ng CFC no na International Council head ng Family Ministries Director. Sabi niya, pag full time ka, mag-serve, pag full time ka sa SFC. Sabi, Tito, anong gagawin ko po doon? Just love the people you see. So pag tinanong kayo, di ba, mag-DGL ka? Yes. Anong sasagot mo? Anong gagawin doon? Just love your members.
Because everything that we do, in all these things, it's all about loving the people. Bringing them to God. Why we're doing all these things? Because we love them and we want them to be with the Lord. Amen? Amen. Next, pakiulit ng countdown. Start na naman. No, ito na. Allow the Holy Spirit to work. Sometimes we expect too much, pero, sorry, allow the Holy Spirit to work. Saan yung gitara dito? May gitara ba? Tonight, I just to invite you to sit up straight. Kung may mga hinahawakan kayo, can you just put it down muna or sa seats? No? And allow yourself to free yourself. Meron ba naka-memorize yung spirit?